In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Makadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higalang kumusta? Ako si Johnny Tome ang mohatod sa kaninyo sa dagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong headlines, makasaysayanong adlaw sa Usamis, pahinungdan ni Mayor Indy Waminal. Piwon sa Usamis, padayong nakadawat og ayuda gikan sa City Hall. Ting-ulan, gipangandaman sa CDRRMC sa Usamis. Mga rice farmers sa Misamis Occidental, padayong nakadawat og ayuda gikan sa Kapitolyo. Command Center og Vehicle Responder sa PNP Maritime og BFP giblisingan. One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Makasaysayanong adlaw sa Usamis, pahinungdan ni Mayor Indy Waminal. Kinahanglang ibahandi sa mga Usamis noon ang usa sa mga makasaysayanong adlaw sa dakbayan sa Usamis, ang ika-76 nga kasumaran sa pagkahimong syudad sa Usamis, Hulyo 16, 1948. Isip sulugon sa katawhan sa syudad, iyang giauhag ang mga empleyado sa City Hall nga duyugan ang selebrasyon og tabangan ang Asenso Usamis Administration sa pag-abi-abi sa mga bisita gikan sa mga silingang lungsod ug syudad sa probinsya o silingan nga mga probinsya. Alang kang Mayor Indy Waminal nga ang pagka-abi-abihon sa mga lokal usa ka epektibong paagi nga ma-promote ang unsay anaa sa syudad. Ang buutan nga mga Usamisnon og punan pa sa mga dalaygong attraction sama sa Asenso Wellness Park, panoramic view sa coastal area, partikular ang Coastal Bypass Road og ang malinawon nga dakbayan sa Usamis. Atol sa flag raising ceremony og ang presentasyon sa top 15 candidates sa Miss Asenso Usamis Tourism 2024 sa may City Hall ground. Gipasigarbo sa mayor ang mga highlights sa mga aktibidad sa syudad atol sa kapistahan. Pipila nini ang Coronation Night, mga kalingawan sa Asenso Usamis Wellness Park, kasalan ng bayan, half marathon, taekwondo tournament o ang Cheese Princep Tournament. Naghanan sa inyuha, if dili tanan, excited na kaayo para sa ato ang mga umaabot nga activities karong Hulyo. Tinuod dili? As you can see, makita ninyo na ipipila ka tarps and daghan na tag mga promotional postings no para sa ato ang mga fiesta activities. No, we will start karong Sabado sa ato ang pinakauna nga, I think it's a regional wide taekwondo tournament, no, which will be we're expecting delegates from the different LGUs from Region 10 from Northern Mindanao. It's quite important also for our guests and visitors to appreciate the city and to enjoy the time that they will be having here. And for that to be possible, we need all members of the LGU family and all Usamisnons, rather, to show our guests and visitors
no, the hospitality, no, and the courteousness, no, that we Osamis nons can give to them, no. Kay bisan pa man mag-enjoy sila sa mga programs and events nato, no, it will only take one bad experience sa ilaha nga murag matarayan lang sila usa ka Osamis non, samot na kung ang magtaray-taray sa ilaha empleyado sa LGU, no, to ruin their entire visit, no. So we want our guests to have a good time as much as we want all members of the LGU family to have a good time, no. So let us strive to give it to them. Let us strive to give the best experience that we can give to all those who will wish to enjoy and partake sa atuang fiesta activities. And igo-igo pud kaayo, no, karong adlaw, pag-andam na pud sa atuang fiesta celebration, no, we will be introducing ang atuang candidates for the Miss Ascenso Osamis competition. TV Newsbreak. Mga piwon sa Osamis padayong nakadawat og ayuda gikan sa City Hall. Gikan sa pagka-surrender hangtod sa rehabilitation period, wala biyai sa Ascenso Osamis Administration ang mga piwods o person who use drugs sa dakbayan sa Osamis. Niadtong Hulyo 1, una ang sektor sa mga piwods sa Osamis natunulan og livestock supply o ayudang pinansyal nga tag 3,000 pesos. Din sa unang adlaw sa distribusyon, 6 ka barangay ang natagan sa barangay Kinuman Norte. Ang maynungdanong adlaw sa mga piwods, espesyal gayong gitambungan ni Mayor Indy Waminal, mga miyembro sa konsiho, mga sakop sa Kadak, City Veterinary Office o sa Liga ng mga Barangay. Nasayran nga ang gipanghatag nga livestock supply sa laing grupo sa mga piwods nga benepisyaryo, anak kini sa mga babaeng baktin og manok nga gihatagan sa mga nangaging bulan. Gay kalipay kaayo ni Veterinary Officer Dr. Evelyn Sunico ang kalampusan sa pila ka batch nga unang natagan sa mga livestock. Di nagbunga na ang ilang mga paningkamot. Sa may objective sa ato ang programa, no? Kaning Sustainable Livelihood Assistance Program. So, ang objective ani is number 1 is food security program. So, makaingon ka nga kining mga manok o baboy na ang ihatag sa inyo ha, magamit ninyo sa panahon na mangito o kadaghan na inyong manok, pwede man ninyo, no, as food security, pwede ninyo ipakahon sa inyong mga anak. O sa mga baboy, no, panalita na ay birthday, na ay mga tuition fees nga inyong bayaran, so pwede ka inyong magamit. Pero sa among ihatag sa inyo, padakasan ninyo, paanakasan ninyo, paitugasan ninyo, para yun, masustainable na ito ang program. No? Ngayon, isa po na ito ang objective ani is para ma-inculcate sa atong mind o sa iluhang mga kabataan ang agrikultura. Di ba? So karon na panahon murag nalita na to ang agriculture. So dili ta balik ta magtanong, mag-atiman og hayop para sa additional income sa tuang pamilya. Gipasalamatan usab pag-ayo ni Mayor Indy Waminal ang gipakitang kabag-uhan sa mga Osamisnon nga nag-umon kanhi sa bisyo. Padayong giampo sa mayor ang malungtarong kausaban sa mga piwods aron sa tuyo nga mulampos gayud ang pangindahay sa Ascenso Osamis Administration nga mamahimong drug-cleared city ang Osamis. Gikan sa dili maayong dungog sa illegal nga droga og inanay na kining natabunan sa mga programa o proyekto nga gipatuman sa Ascenso Osamis Administration sama sa full free hospitalization og bago lang usab gilusad ang free medicine prescription human sa pagka-discharge sa tambalanan sa mga pasyente. Sa Osamis, paggawas sa ospital, kung naapay giresita, no, dili na po magproblema aha ipalit og tambal. Inyong mga kapitan dili na magproblema aha muguot og paghatag sa inyo ipalit og tambal kay sagot
recruit naman po gihapon sa LGU. At una na tayo mga scholars, halos kompleto na ang ato ang mga barangay with function hall and multipurpose gym, ang ato ang mga kadalanan, ang ipangpangayo sa inyo ang mga kapitanis, sa una, mga city roads, mga barangay roads, karon mga purok roads na halos ang mga request ay nadalanan naman sana. Buyag-buyag no, sa pagsugod sa asenso o sa amin sa administration nilang Vice Mayor BB at nilang Kong Ando atong 2019 ug sa pagpangusog pod ni Kong Henry katong panahon na congressman pa siya, Kong Henry nga karon ang ato ng governor, naghinay-hinay o improve bag-o ang imahe sa Osamis nga sa una ila na mo'y source o mo'y giikanan sa droga, karon na anay paghanga, na anay no ka silos ang uban syudad, lugar sa ato ang syudad karon. Atong pakpakan napadayon ni nato nga wala ta nagpalit og bag-o nga mga hayop, wala ta ing palit og manok, wala ta ing dugag og mga baktin, kanin ipahatag sa inyo nga karon muni ang mga anak adtong gipanghatag sa mga pivots po nato gikan sa batch 1, batch 2, batch 3 ug munang gitawag ni natong sustainable livelihood kay nagpadayon ni nga programaha sa pamaagi lamang sa pagpanikamot sa mga beneficiaries niini. So kamo nga makadawat aning mga hayop nato karon no, nasa inyo nga pong kamot kung mapadayon ba ni or dili. Kay kung dili ninyo mapaanakan ang inyong mga bakti ninyong manok, unsa may mahatag pa nato sa sunod nga beneficiaries, di ba? No. And dili po nato makita nga unsa mo kapwede kaayo makatabang sa katilingban. Nga sa inyo ang pagpaningkamot, no, dili lang inyo ang kaugalingon, ang inyo ang matabangan, apil na po ang inyo ang atuang mga kaiksuunan, gagaminahanglan po tabang. No. One TV Newsbreak. Samtang tingulan gipangandaman sa CDRRMC Osamis. Mas gipangandaman pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Osamis ang La Nina o tingulan. Tipik og bahin sa gipangandaman sa CDRRMC Osamis ang pag-realign gikan sa unang gipunduhan nga mga programa o proyekto. Sa naprobahang resolusyon, ang council migahin og 11 milyones pesos alang sa pagapalitong mga light o heavy equipment. Pondo alang sa pagatukurong Emergency Operations Center Building, Communication Equipment, Rescue Equipment, o pila ka pieces nga CCTV camera aron ipang-install sa pila ka mga bahin sa syudad. Matud pa ni Osamis City CDRRMO Officer Rico Guangco Jr. nga karong bulan sa Hulyo, giobserbar nga Disaster Resilience Month gumikan kay nining bulan na magsugod ang wheat season gumikan sa mga nakadiyang weather disturbance sa dagat Pasipiko. Ang tukurong Emergency Operations Center mao kini ang himuong evacuation center sa posibleng apektadong residente ug ang communication ug rescue equipment magamit alang sa pagigdugtong sa mga apektadong barangay sa kalamidad ug ang himuong rescue mission. Is of your requests. Yes, Natin Madam Chair. kopya. Can I have a copy also? I think Honorable Kapayan also has. Okay. Yes. May we acknowledge Honorable Marcelian Tapayan for... No, sir. We are aware that we have a budget, current budget for our CCTV equipment of 7.5 million. But the recent development would demand that we need to augment this budget by 2 million, thereby increasing the budget from 7.5 to 9.5 million, Honorable Chair. So we need to appropriate 2 million
for CCTV equipment. Aside from that, we need to make a new budget for a new plan. While we consider that our budget, we have a budget for the construction of emergency office center building of 6 million plus. We need to upgrade also for the repair improvement of health centers and evacuation centers, because there is a memorandum of the DRG, Memorandum Circular number 122, series 2018, last August 8, 2018, that we need to strengthen our evacuation systems. So we need to repair, improve our evacuation center in our city. Towards realizing that the equipment of for the capacity of the CDRMC be augmented. So nainabot sa to ang mga additional nga rescue equipment. Doon na tayo rubber boat o katong mga additional equipment sa to niya na atay mga life jackets, mostly for water search and rescue, no? So that I propose, Madam Chair, that it would be best, no, mas memorable ang ato pag-celebrate sa Disaster Resilience Month kung ato ni siya himuan og ceremony nga sa pag-turnover sa mga equipment, no? It's siguro ato na to og kanang during flag ceremony untag para makita po sa ato mga kauban sa LGU ang ato ang mga bago nga mga equipment. Pila na ka units? One TV Newsbreak. Sa laing bahin, mga rice farmers sa Misamis Occidental padayong nagadawat og ayuda gikan sa Kapitolyo. Cash card nga mikantidad og 5,000 pesos og mga farm implements sama sa abono og similya ang ulahing nagdawat sa may dulan sa 2,000 ka mga rice farmer sa Misamis Occidental. Ang may dulan 2,000 ka mga rice farmer nga recipient sa ayuda gikan kini sa lungsod sa Jimenez, Sinakaban, Tudela, Clarin. Din ang host municipality mao ang Tudela. Gipanguluhan ni Governor Henry Sevilla Waminal ang distribusyon uban ang presensya sa upat ka mga mayor nga sila si Mayor Joselito Tiong sa lungsod sa Jimenez, Mayor Dilio Lood sa Sinakaban, Mayor Samuel Parhinog sa Tudela o Mayor Emeterio Jojo Rua Jr. sa lungsod sa Clarinde. Anausap ang Provincial Agriculture Office personnel o uban pang mga opisyal sa Kapitolyo nga misaksi sa kalihukan labi na ni Vice Governor Wing Gutierrez o mga board member. Cash card nga may kantidad og 5,000 pesos o uban pang mga agricultural inputs tipik og bahin lang kini sa padayang tabang sa mga nga gipasalig ni Governor Henry Waminal aron na mapakubsan ang preparasyon og production cost sa mga rice farmers sa probinsya. Programa kini ni Presidente Bongbong Marcos nga gipadangat sa probinsya pinaagi ni House Speaker Martin Romualdez og sa mga Department of Agriculture aron inanayng matuman ang pangindahay nga mamahimong sufficient sa supply sa bugas ang nasud og mas mapakubsan pa ang presyo sa merkado. Matud pa sa gobernador nga ang sunod mahatagan sunod sa mga rice farmer mao ang mga mananagat o uban pang mga sektor kada kinahanglan o gamayng ayuda. Kung nadumduman ninyo ang akong mensahe niadtong miaging 2023 niaging tuig at itong pagpangatag nato sa mga financial assistance ninyo awag ko kaninyo nga ato yung mapaningkamutan nga ang katuyuan sa programa kining atong Asenso Rice Farmers Full Assistance Program na dili lang magpanghatag og financial assistance o dili apil na ang atong mga fertilizers i-combine nato ang gikan sa Department of Agriculture o ang ato sa probinsya kanina sa tubangan karon kaning triple 14 complete fertilizer inyo kaning pondo buhis ninyo kay gikan kaning
sa panalaki sa ato ang provincial government. Ang atong katuyuan na mutaas ang atong abot. Ang atong abot kada konsensya o sa maong pagtaas, mutaas ang atong income at least production cost. No? O mga kaigsunan, kining mga ayuda, no? Kay human ninyo ato masantagaan o ayuda ang mga mananagat. No? Pag human sa mga mananagat, ato na puntagaan o ayuda ang mga PWD. O kiniya ato kaning napaninagutan o pagpangayo o pundo dito sa kauluhan, no? Dito kang Speaker Martin Romualdez na tagaan na niyang pundo para ikatabang sa atong ayuda. Papaka na to si Speaker Martin Romualdez. O usar ang atong duha ka congressman, ang atong congressman sa Distrito 1, si Jason Almonte, o si Congressman Ando Waminal, diri sa segundo distrito, kay siya mo'y kaabang nako pagpangayo sa mga pundo, kay ang kongreso man mo'y mga appropriate ang pundo para sa mga kakatawan. Pagpaka na to atong duha ka congressman. O labaw sa tanan, sa ako nang giingon, ang unang niana ang atong provincial government maoy nangita og bahagi. Kini nga paningkamot sa Asinso Misamis Occidental Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal, gipasalamatan na pag-ayo sa mga mayor og labi na sa mga benepisyaryo. Okay, welcome mo. Salamat sa ato ang gobernador na ano na siya pagpati, pagmahal kanatong mga farmers. Ako, farmers ko sa ito. Natong tanan ng mga farmers. Ato, pasalamatan si Gobernador Henry is Waminal. Ato, pagpaka ng puso. Okay, nato kayo taga-media. Pwede na mo pagpaka ng usog na unahan na release niya sa papaulian na sila. Job-job na na, pero pinanggang kahit na ni Gobernador. Pinanggang na sa ato ang mga congressman. Congressman Ando Waminal, Congressman Jason Almonte. Nga nung ilang ang naunahunaan, yun sa tapagmahal nga natin kay 5,000 kanon. Dili nato ni siya maangkon kung wala yun ang paningkamot sa atong halandong gobernador. Kini paningkamutan sa atong halandong gobernador nga mahatag ang mga promise sa Team Asinso. One TV Newsbreak. Samtang Command Center og Bicol Responder sa PNP Maritime og BFP giblisingan. Sa dili madugay, i-turnover na sa City Hall ang duha ka mga bagong behikulo sa PNP Maritime Osamis og sa Bureau of Fire Protection. Kini human giblisingan ang maong mga behikulo og ang command center sa may taas nga bahin sa Congressional Building nga na mahimutang luyo sa City Hall Building. Atol sa blessing, ana gayud ang presensya ni Mayor Indy Waminal, mga sakop sa sangguniang panlungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bibi Neri og mga opisyal sa PNP Misamis Occidental og Bureau of Fire Protection Provincial Command. Matag karon og unya adunay mahitabong acquisition sa mga behikulo og mga equipment dili lang sa mga local official apan lakip na sa mga national agency sama sa PNP og Bureau of Fire Protection sa katarungan nga apil usab niining giserbisyuhan ang mga usamisnon. Sugod pa sa administrasyon ni former mayor nga karon sikan District Congressman Ando Waminal og sa kasamtangang administrasyon ni Mayor Indy Waminal, gitubag gayud nini ang mga panginahanglanon sama sa mobilisasyon gumikan kay dili gilayon kini mahatagan sa ilang ahensya. Nagtuo si Mayor Indy Waminal nga pinaagi sa suporta sa kagamanang lokal, mas mahimo nga epektibo pa ang operasyon sa mga national agency sama sa nahitabo
sa PNP, DepEd, Airport Police, Philippine Coast Guard o CIDG PNP. So, this afternoon, ang pasalamatan yung nato ng Ginoo for this wonderful gift that He has showered upon us through our very energetic Mayor Indy Uminal, and of course with the support of his father, our Governor Henry Is Uminal Sr., and of course, ang atong pinanag-usap na Congressman Ando Uminal. Nagtawag ng 3-in-1 din ang servisyo sa mga Uminal for the whole province of Misamis Occidental, particularly Misamis City. So salamat kayo sa mga Uminal family, and of course, the Asiso family. Palagpakan na ito And ang national government agency partners in the field of peace and order, security, and safety. Given naman din na there are some aspects of governance and dapat isalin yun sa local government unit. Isalin sa mayor, isalin sa mga councilors, isalin sa mga department heads. But it is also a given that other aspects are best left to the hands of the skilled and those who have the appropriate expertise in that matter. And when it comes to peace and order, security and safety, hindi na pwede isalin kanan sa civilian government, sa mayor, sa mga councilors, even though we have division for disaster risk reduction and management. And then of course, we are very active also sa London Guapo. Okay? When it comes to law enforcement, ang pwede yun muna ko is ang ako ang kauban sa kapulisan. When it comes to putting out fires, sa tabang-tabang gamay ang LGU, pero ang layo appropriate equipment and training it's really the Bureau of Fire. When it comes to watching over our seas, watching over or enforcing the laws that relate to the maritime jurisdiction, kailangan ito utabang sa ang maritime police. Di magsilbi kung ang civilian government ng alam. But at the same time, while these tasks and obligations in relation to peace and order, security and safety are best left in the hands of recently mentioned national agency partners, they also cannot do it without strong support from the civilian government. One TV Newsbreak. Magkatuanghan ay sa nagpagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers sa mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa One TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar Ozamis, Rizal ug Bernat Branch, Ozamis City ug usab sa Gloria Bazaar Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, kompleto sa mga hog feeds, poultry products, veterinary products sa mas ubos nga presyo at mangkinis sa Unitop Ozamis. Odyssey Motors, Power Depot Trading ug ang Power Depot Yamaha 3S. Vista Ella, anaanimutang sa Puro 4, Barangay Sebak, Tudela, Misamis Occidental. New Central Restaurant, anaanimutang sa Don Anselmo Bernal Avenue, Ozamis City. The Imperial Appliance Plaza na ay nindot yung showroom ug daghang kapili ang appliances. Anaanimutang sa Don Anselmo Bernal Avenue, Ozamis City. Ozamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Look for Yuli Prosianos, Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Ozamis City. Goshen Home Care Furnishing Incorporated, formerly FJK Trading. Makita ninyo ang mga manindot ng mga klase-klaseng home furnishing, home furniture products ug daghanan pa. Animas Street, Barangay Aguada, Ozamis City. Alhambra Solera Lights, Top Coffee ug Dairy
Champ. Distributed by U Lincoln Jr. General Merchandise. To Go Travel. To Go Express. To Go Freight Cargo Alzamis. Managed by Mr. Ani Tiu. FYT Hardware Corporation. Kompleto sa mga construction ug electrical materials. Tawag lang sa 521-0458 ug 521-0246. Look for Mr. Pershing Tan Quieto. Park and Go Bake Shop. Alzamis Branch. Mapalit ang mga lami ang mga pan, cakes ug uban pa. Elim Agricultural Supply. Managed by Mr. Jomer Capio. Lamaan, Alzamis City. Maxeritz Corporation. Kompleto sa construction materials, plumbing ug electrical supplies. Anaan imutang sa Rizal Avenue, Alzamis City. GG Mall, ang sariling atin store in Alzamis City. McDonald's Ozamis. Ug bisitahi usab ang pinakalamian nga restaurant, ang Central Perks Ozamis at the 3rd floor of GG Mall, Alzamis City. Ascenso Tudela LGU, headed by Mayor Samuel Paruhinog, Vice Mayor Estela O. Estaño, and members. Tudela Misamis Occidental. Ascenso Clarin LGU, headed by Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging O. De Los Santos, and SB members. Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader, City Council of Azamis. Board Member Nemesio Lahay-Lahay, Chairman Committee on Peace and Order, Misamis Occidental. Governor Henry S. Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Ando Waminal, Representative 2nd District. Ascenso Azamis LGU, headed by Honorable Mayor Henry Indy Waminal Jr. and Vice Mayor Bebby Neri, and the City Council members of Azamis. Sa ngalan sa tipagpuwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tommy ang moingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.